Magandang araw sa lahat ng tagapakinig ng kwentong katatakutan. Narito ang isang istorya na padala sa atin ni Bernard. Isang maligayang pakikinig sa lahat ng mga taga-subaybay mo, Joko. Ako nga pala si Bernard ng Giginto, Bulacan. At nais ko lamang ibahagi sa lahat ang aking kwentong katatakutan. Naniniwala ako sa sinasabi lagi ng lola ko na kapag daw walang humihiga sa kama o higaan mo at hindi ito ginagamit, ay huwag mo daw itong aayusin. Dahil para daw may inaasahan kang hihiga rito. Day off ko noon sa trabaho dahil Sabado noon. Magka-chat kami sa Facebook ng girlfriend kong si Abby habang nasa trabaho siya. Usapan kasi namin na pupunta siya sa apartment ko dahil kinabukasan nga ay linggo at wala siyang pasok. Naging abala ako maghapon sa paglilinis ng buong apartment at paglalaba ng mga maruruming damit. Pasado 11:00 na ng gabi noon nang matapos ako sa panonood ng vlog sa YouTube. Nakaramdam ako ng antok kung kaya agad akong tumayo sa aking upuan at dumiretso na sa kwarto. Inayos ko ang higaan na pandalawahan, sabay pinagpagang ko ang dalawang unan. Saka ko ito inalagay para pag humiga si Abby ay hindi na ito mahatsing dahil meron itong allergic rhinitis, Joko. Mga bandang 1:00 ng madaling araw noon nang magising ako. Hindi ko namalayan na dumating na pala si Abby at natutulog na ito sa tabi ko. Humarap ako kay Abby na nakatalikod sa akin ng higa at niyakap ko ito habang natutulog. At pabulong kong sinabi na pasensya na dahil hindi ko namalayan ang kanyang pagdating. Bigla na lamang ako nagtaka dahil para bang iba ang amoy ni Abby ng mga oras na yon. Para bang amoy putik ito na hindi ko talaga maintindihan. Malakas ang ulan noon kung kaya inisip ko na baka nabasa ito ng ulan at dumaan ito sa baha kung kaya gano'n na lamang ang kanyang amoy. At sa sobrang pagod sa trabaho, ay hindi na ito nakapaglinis pa ng kanyang katawan at natulog na lamang. Kung kaya ipinikit ko na lamang ang aking mga mata at yumakap ulit kay Abby. 3:00 na ng madaling araw noon habang nakayakap ako kay Abby nang bigla akong magising sa isang tawag sa cellphone. Dahan-dahan akong kumalas sa pagkakayakap kay Abby at kinuha ko ang cellphone at sinagot ko ito. Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko ang boses ni Abby sa kabilang linya. At para akong naistatwa na halos hindi na ako makagalaw sa aking kinatatayuan. Nanikip ang dibdib ko at hindi ako makahinga ng mga oras na yon, Joko, sa pag-iisip kung sino ba ang katabi ko at kayakap ko pa kanina. Unti-unti kong nilingon ang kama ko at nagtindigan ang mga balahibo ko nang makita kong nandun pa rin ang babaeng nakahiga sa kama. Bigla na lamang naputol ang linya ni Abby at nangilabot ako ng may malamig na hangin na dumampi sa katawan ko. Kasabay ng paggalaw ng babae sa higaan ko. Dahan-dahan itong lumingon sa akin at kitang-kita ko ang mukha nito
nang humarap ito sa akin, Sir Joko. Parang putik na nalulusaw at puting-puti ang mga mata nito habang nakangisi sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip pa noon at kumaripas na nga ako ng takbo papalabas ng aking apartment. Sa pagmamadali ko ay nabitawan ko pa nga ang cellphone na hawak ko. Dahil ang tanging nasa isip ko na lamang ay makalayo ako at mawala sa paningin ko ang babaeng nakahiga sa kama ko. Ngayon ay nasa ibang apartment na ako, Joko. At sa tuwing naiisip ko yung nangyaring yun sa akin, at sa tuwing naiisip ko ang pangyayaring yun, ay para akong bata na nanginginig sa takot. Maraming salamat sa pagbasa ng kwento ko at naway marami pa kayong kwento na mabasa dito sa inyong programa. Maraming salamat, Bernard.